Magandang araw mga bata. Magandang araw, sir. Ako ang inyong guro na si Piolo Tilo Santos. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga salitang di pamilyar at pamilyar sa inyo. Nandito sa inyong harapan ang mga salitang di pamilyar at pamilyar. Nandito ang paaralan, service sa palengke, serpentina, bahay, lababo at shopping mall. Ngayon, tatalakayin niyo kung alin dito ang pamilyar at di pamilyar sa inyo. So, unahin natin ang mga bagay na pamilyar sa inyo mga bata. So, alin ba dyan ang pamilyar sa inyo? Bahay po. Bahay po. Ano pa? Palengke. Napakahusay mga bata. Ang galing. So, alin naman dyan ang mga salitang di pamilyar sa inyo? Dragon fruit po. Lababo. Ano pa? Serpentina po. Magaling. Napakahusay. Ngayon mga bata, may tatanong sa inyo. Ano ang salitang pamilyar para sa inyo? Ang pamilyar ay yung mga salita na dating namin alam na hindi mabago sa akin. Mo, sa inyo naman, ano ang di pamilyar na salita para sa inyo? James? Ang mga di pamilyar po na salita ay mga bago lang na sa aming pandinig. May mga salita tayong hindi naintindihan. Ano dapat natin gawin? Yun. Magtatanong po at tingin sa diksyonaryo. Magaling. Maaari tayong lumingin sa dictionary at sa ating magtanong sa ating mga kaklase. Ngayon mga bata, may babasahin akong may kwento. At pagkatapos, tutukuyin niyo kung alin ang hindi pamilyar ng mga salita. Ang pista ng San Isidro. Sanayan ng San Isidro, abala ang lahat para sa pista. Si Ana, isang batang nakimusod, ay unang sumama sa pagdiriwang kasama ang kanyang lolo. Lolo, bakit malaki ang matingaw? Tanong niya habang tumutulong mag-ayos ng salungkuwi. Ginagamit niya noon para tawagin ang mga tao tuwing inisa o sa kunang sagot ni Lolo Carlos. Habang maglalakad, napansin ni Ana ang matigay na hindi ng sipa. Parang mabagyan ng sisayan, bulong niya. Tumango ang lolo. Nang magdapit hapon, nagparadang ng tao habang maligaw ang alulit ng patingaw na manghasi Ana sa sinag ng mga barong na kawayan. Biglang umulan at humigil ang malakas na hangin. Babala ng kaluyong. Sigaw ng mga isda. Nagtulungan ang lahat ng biskwit. Kinabukasan, nakita ni Ana ang mga yapak sa buhangin. Kwento ng saya ng mga bata yan iwanan ng lolo. Bago uwi, dinala siya ni lolo sa landas sa gubat. Dito po nilibig ang tatay mo, gabay ito sa buhay. Nang marinig ni Ana ang huni ng ibon, naisip niya, kahit maraming salitang bago, ramdam ko ang yaman ng ating kultura. Ngayon tapos ko na basahin ng maikling kwento, tutukuyin mo kung alin ang mga salitang di pamilya. Ma'am, Yolos, salungkuwi po. Ma, James, yapak. Maribel, Batingan. Alin ba dito ang mga di pamilyar na salita? Ikaw, Carolio. Daluyong. Okay, magaling. Ang mga salita di pamilyar ay lungsod, patingaw, salungkuwi, alunig, yapak, at daluyong. So ngayon mga bata, may mga salita kami nakaligid sa pisara. So tutukuyin niyo ito kung ito ba ay pamilyar o hindi pamilyar na salita sa inyo. Ang paaralan ba ay pamilyar o di pamilyar sa inyo? Pamilyar po, sir. At ang serbesa naman ba ay pamilyar o di pamilyar sa inyo? Di pamilyar po. So ngayon, tutukuyin natin ang pagkakaiba ng pamilyar at di pamilyar na salita. So ang pamilyar na salita ay mga madalas natin marinig o madalas natin sabihin. At ang hindi naman pamilyar at ang hindi naman pamilyar na salita ay bihira natin gamitin. Ngayon mga bata, ay meron ako dito pamilyar at di pamilyar. At meron din ako dito mga salitang pamilyar. Mga salitang tutukuyin nyo ito ba ay pamilyar o di pamilyar para sa inyo. Meron ako dito mga salitang tulog, siklot, banayan, simbahan, landas, alunig, bahay, guro, takot at yapak. Ngayon, pupunta kayo sa unahan para kumuha ng isang salita at ilalagay kung ito ba ay pamilyar o di pamilyar sa inyo. Naiintindihan ba sa
mga bata? O ngayon, pumunta kayo sa unahan at ilagay ito sa pamilyar at di pamilyar. Okay. Ang mga salitang nasa pamilyar ay sabay-sabay natin basahin. Simbahan, tao, bahay, tulog. Ito ay ang mga salitang pamilyar para sa inyo. At ito naman ang mga salitang hindi pamilyar. Sipilyo, alugin, landas, banay, yapa. Okay, madali. Ngayon mga bata, gagawa tayo ng pangungusap sa pamilyar at di pamilyar na mga salitang ito. Ngayon, Piolo, gumawa ka ng pangungusap sa salitang paaralan. Si Sir ay naglakad papuntang paaralan. Galing. Yan, Mark, gumawa ka naman ng pangungusap sa salitang serbesa. Ang serbesa po ay ang paborito ng aking papa. Galing. Ngayon, gawain natin ang mga salita o ng pangungusap ang mga salitang ito. Ano ang natutunan ninyo ngayon tungkol sa pamilyar at di pamilyar na salita? Yun. Natutunan ko namin kung paano gamitin at tukuyin ang mga di pamilyar at pamilyar na salita at kung paano ito gamitin sa pangungusap.